Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Isang linggo na naman po ang lumipas. Alam ko po na napakarami nangyari ng mga nagdaang araw. Na mayroong maganda at mayroon din po naman na hindi. Ngunit sa kabila po ng lahat, ay patuloy po nating nararanasan ang kabutihan, katapatan at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Diba? Amen. Kaya naman sa hapon na ito, ayahan po natin ang ating Panginoon na kumilos sa ating mga buhay habang tayo ay umaawit, sumasamba sa kanyang tanging nag-iisang pangalan. Amen? Hallelujah. We praise your name. Let us pray. Father, we thank you, Lord Jesus, sa oportunidad na pinagkaloob mo kami magkakipili po sa iyong gawain, O Diyos. Buong pagpapakumbaba, Panginoon, na kami ay lumalapit sa iyong harapan. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran, hinihingi namin ang iyong presensya sa oras na ito, O Lord. Be with us, O Father. Thank you, O Lord, for this opportunity. Patuloy ka na maitaas at maparangalan sa aming kalagitnaan sa Panginoon Jesus. Amen. Our call to worship reading for today is taken from Awit 66 verse 1 and 2. Sumigaw sa gala ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyang ibigay. Awitan siya at luwalhatihin siya. Amen. Amen. Hallelujah. Through you, Lord, nothing is impossible. We believe, Lord, all things you can do. Amen. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living
praise your name, O God. We thank you for your presence in this place. You are faithful in our life. That's why we will forever worship you. We will forever with all our hearts and with all my soul. You always ask Him every season in our life. Ano man ang sitwasyon mo ngayon? In my life, see me through the season.
I belong to you.
Let us pray. Father, we thank you, O God, that you are good. We thank you, O Lord, that we belong to you. We thank you, O Lord, that you are ever faithful, O Lord. Sa oras na ito, Panginoon, we lift up to you Taiwan, O God. Kami nakikisa as the churches here sa Taiwan ay nananalangin, Panginoon, na taga-yuno. Dalangin namin, O Diyos, na tunay nga po na kayo po ay bumisita sa bayan na ito sa isang makapangyarihang kaparaanan. Amen. We pray, Lord, for spiritual revival, O God, Lord. Gamitin nyo ang mga mananampalataya, anumang lahi, Panginoon, sa bayan na ito upang maipahayag ang kadakilaan mo, upang mapalawak, Panginoon, ang iyong kaharian, maipangaral ang Ebanghelyo, hindi lamang dito sa Taiwan, kundi saan mang parte, O Diyos, na iyong pong binubuksan, Panginoon. We also take this time to pray para sa Pilipinas, na patuloy kayo, O Diyos, ang kumalinga. Ilayo niyo po ang aming bansa, O Diyos, sa anumang kaguluhan. Dalangin namin ang gabay na iyo pong ipagkaloob sa Pangulo, sa mga gumagawa ng batas, at sa mga tagapagtupad dito, O Diyos. Patuloy din namin dalangin na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay maging malaya, O Diyos, sa aming bayan. At kung saan man ipinapangaral ang iyong salita, Panginoon, sa mundo, dalangin namin na patuloy ang pangalan ni Jesus ay maitaas. Ang Ebanghelyo, Panginoon, ay maipangaral ng malaya. Amen. At sa mga lugar, Panginoon, na mayroong persecution, dalangin namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang kaaliwan ng banal na Espiritu sa mga kapatid na nagkakaroon ng persecution, O God. Idinadalangin din, Ama, Panginoon, ang gawain sa hapon na ito na pagharian ninyo, na kayo, Panginoon, ang maparangalan, maitaas. At dalangin namin, O Diyos, na buksan niyo po ang aming puso't isipan. Tago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. At patuloy, Panginoon, na malayang may pangaral ay iyong salita, O Diyos. Dalangin, Panginoon, na ang lahat ng mga maaabot ng mensahe mo saan man sa dako, Panginoon, whether on-site or online, na patuloy niyong katagpuin, O Diyos, at ikaw ay makilala sa mas malalim na kaparaanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan. Kayo po ang tumugon sa mga may sakit at karamdaman. Kayo po ang magpagaling. At sa mga nagbibigatang lubha, O Diyos, kayo po magbigay ng kapahingahan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Our scripture reading is taken from the book of Joshua, chapter 4, verse 4 to 8, and verse 21 to 22. So Joshua called together the 12 men he had appointed from the Israelites, one from each tribe, and said to them, "Go over before the ark of the Lord your God into the middle of the Jordan. Each of you is to take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the Israelites, to serve as a sign among you. In the future, when your children ask you, 'What do these stones mean?' tell them that the flow of the Jordan was cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever." So the Israelites did as Joshua commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan
according to the number of the tribes of the Israelites, as the Lord had told Joshua. And they carried them over with them to their camp, where they put them down. Verse 21. He said to the Israelites, in the future, when your descendants ask their fathers, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan just what he had done to the Red Sea when he dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome ulit sa winter time. Bago ang panahon ng Taliban, siguro ano na mag-spring na siguro. Okay. Okay, magpapatuloy tayo sa Joshua at nasa Joshua chapter 4 na po tayo. So naroon tayo kung saan nakatawid na ang bayan ng Israel at sila po ay papunta sa lupang pangako, no? So nangyari nang nakatawid na yung nasa Jordan ang buong bansa, sinabi ng Panginoon kay Josue, no? Kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan, isa sa bawat tipi, at iutos sa kanila na kumuha ng 12 bato. At yung 12 bato na yon ay magiging representation ng bawat lahi o bawat tribo ng Israel, no? Okay. At ang mga pari naman ay nakatayo pa rin doon sa gitna ng ilog. At habang nakatayo ang mga pari doon sa gitna ng ilog, ito po ay tuyo. At kumuha nga ng 12 stones as memorial stone for them. At yung pagkuha na yon ay para sa future generation. Tinawag ni Josue yung 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel o pinili. So isang lalaki sa bawat tipi o isang lalaki sa bawat tribo. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaba ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan. No? So sa gitna sila daraan ng ilog. At pasan nila yung mga malalaking bato na yon sa kanilang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ng Israel. Upang ito'y maging isang tanda sa gitna ninyo na kapag tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito, no? Ano yung sabi sa verse 6? To serve as a sign among you in the future when your children ask you, what do these stones mean? No? At ito raw ay upang sabihin na pinahinto ng Diyos yung tubig sa Jordan. Okay. Tapos, kung makikita mo natin dito sa verse 8 and 9, medyo pagka tinignan natin parang isang set of stone lang yon. Basahin ko po uli. So the men did as Joshua had commanded them. They took 12 stones from the middle of the Jordan River, one for each tribe, just as the Lord had told Joshua. They carried them to the place where they camped for the night and constructed the memorial there. Verse 9, Joshua also set up another pile of 12 stones in the middle of the Jordan at the place where the priests who carried the Ark of the Covenant were standing, and they are there to this day. Okay. Yung where they are there to this day, ay yung po yung pagkasulat, no? Na nandoon pa. Sa ngayon siguro, wala na sa lumipas na panahon.
Pero dito ho, sa verse 8 and 9, mayroong dalawang set of stone. Yung isang set of, yung una, yun ay inuwi, papunta kung saan sila matutulog, no? O kung saan sila nagka-camp, at dadalhin yun sa Gilgal, at yun siya isa-set up. At ang pangalawa ay si Joshua mismo ang kumuha o naglatag, nag-ipon, at kung saan po naroroon yung mga saserdote o yung mga pari, doon niya inilagay yung 12 bato. So basically, pagka umalis doon yung mga pari, babalik yung tubig at makikita natin mamaya siguro ano ang mangyayari doon. Okay, verse 10. No? Now the priests who carried the ark remained standing in the middle of the Jordan until everything the Lord had commanded Joshua was done by the people, just as Moses had directed Joshua. The people hurried over, and as soon as all of them had crossed, the ark of the Lord and the priests came to the other side while the people watched. No, tingnan po natin, no, yung mga tao, careful sila na pagsunod doon sa sinasabi, no? At yung mga pari, alam nila kung saan sila mag-i-stand, o yung mga priests. Now, tatandaan natin doon sa Joshua 3, ang mga priests muna ang nag-march, pero sila na nauna, sila naman ang mahuhuli. Laging ganun talaga yan, no? Mga nauuna, mahuhuli. At ganun yung mga priests, no? Yan, sila yung mga nauna, sila din ang mahuhuli. Kasi kung saan sila nakatapak at kung nasaan yung kaba ng tipan, naroon yung favor ng Lord at naroon yung pagtuyo ng tubig. Now, the men of Reuben, Gad, and the half tribe of Manasseh crossed over, armed in front of the Israelites as Moses had directed them. About 40,000 armed for battle crossed over before the Lord to the place of Jericho for war. Now, makikita pa rin natin dito yung medyo kakaiba. No, yung halos huli na nag-crossover ay yung mga sundalo, no? At yun pa ay kakaiba dito sa istorya na ito. Kasi usually, ang mga sundalo, sila po ay nauuna. Pero dito ay huli sila. At ito po yung mga na-train during wilderness time. Sila po ay armed for battle na, pero hindi pa sila battle-tested. Sila ay nakagawa na ng ilang armas, pero hindi po sila battle-tested pa. Alam niyo po, yan po yung isa sa dahilan bakit marami ang train sa mga Filipino soldiers dahil maaring hindi tayo advance sa gamit, pero karamihan ng sundalo po natin ay battle tested. Alam nila yung magtago sa tunay na bala. Alam nila yung pinapuputukan talaga ng tunay at may kalaban na lumalaban. Kasi iba yung training lang na putok ka lang ng putok, di ba? Na walang kumakalaban sa iyo. At isa yon sa natatandaan ko nung yung nasa ROTC ako, may mga nakasabay ako na ranger. Meron isang ranger doon, medyo maliit lang, pero akala mo, bata pa, pero battle tested na. No? Napunta sa iba't ibang lugar, nakalaban doon. Yung pala sila yung, sabi nila, sila yung unang pinadadala. No? Yung mga ranger daw. No? So, and then pagkatapos nyon, inangat ng Panginoon si Joshua. That day, the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they revered him all the days of his life, just as they have revered Moses.
Ito po yung completion na ng shifting, di ba? Doon sa chapter 1, may kita ho natin sa Joshua 1, na namatay na si Moses, ipinalit na si Joshua, pero hindi, yung panahon na yon ay pinapakilala pa lamang si Joshua. Yung paghati, yung paghati ng dagat, Moses yon. Yung pag-dry up ng River Jordan, Joshua na yon. So, si Joshua ay may tatak na. No, ito yung inilagay sa atin ng Panginoon. So, the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel. Then, verse 15, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, iutos mo sa mga pari na nagdadala ng kaba ng patutuo na sila'y umahon mula sa Jordan. Kaya't nag-utos si Josue sa mga pari, umahon kayo mula sa Jordan. Nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipa ng Panginoon, at nang tumuntong sa tuyong lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari, ang tubig ng Jordan ay bumalik sa kanilang lugar at umapaw sa pampang na gaya ng dati. At ganong yung gaya ng dati na yon? Yung po, sabi sa pag-aaral, ito ay umaabot minsan ng 1 kilometro na tubig na umaabot na sa pampang, no? Pagka panahon ng tagtuyo o panahon na normal, ito po ay nasa 100 metro lamang. Pagka dumating na yung harvest period, ito po ay lumalaki yung tubig ayon sa mga pag-aaral, no? Nung panahon na yan. At pagkatapos nyo, bumalik na sa dati. Okay. Tapos, sabi dito, ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10 araw ng unang buwan at humimpil sa Gilgal sa hangganang silangan ng Jericho. Ang 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay isinalansa ni Josue sa Gilgal. Okay, and Joshua set up at Gilgal the 12 stone they had taken out of the Jordan. He said to the Israelites, in the future, when your descendants ask their fathers, what do these stones mean? Tell them, Israel crossed the Jordan on dry ground. Ayan na yung memorial stone, no? Memorial na sila ay tinulungan ng Diyos. And then, doon sa verse 23, for the Lord your God dried up the Jordan before you until you had crossed over. The Lord your God did to the Jordan just what he had done to the Red Sea when he had dried it up before us until we had crossed over. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. So the Lord did this so that yung current generation na yon, no? Kasi sila yung generation na hindi nakapag-cross over doon sa Red Sea. Ang naka-cross over lang sa Red Sea doon ay si Caleb at si Joshua. At ito ay new generation at sila ay naka-experience ng first hand ng pagkilos ng Diyos, at yun po naman ay magiging buhay na patotoo sa buong mundo. Now, mga kapatid, alam niyo po ang Biblia, hindi naman siya yung pinaka-oldest na record, no, na patungkol sa pananampalataya. Sa bandang Middle East ay merong mga mas matatanda pa, mga Mesopotamian na records, no? Pero that doesn't mean na siya po ay walang authority. Alam niyo po, maraming mga nag-aaral, no, na kinukumpare yung Biblia sa iba. Ang kakaibahan po nito ay, ang kakaibahan ho ng salita ng Diyos ay yung kanyang mga propesiya, lalo na mga propesiya sa Panginoong Hesus ay nagkatotoo, at maging yung existence ng nation Israel ngayon ay pagpapatotoo na yung Diyos ay kumikilos noon pa man hanggang ngayon. Okay. Tingnan mo natin, the need to remember why it's not good to forget what God had done. So, malinaw po na yung paglagay ng mga bato
ay hindi lamang para sa current generation, ng Joshua generation, kundi para sa hinaharap na generation, no? Na upang maunawaan nila, matandaan nila, at magtanong din sila para saan ba yung mga stone na yon. At alam naman natin, tayo naman ay sanay na merong mga town markers, di ba? Pagka pumupunta tayo sa ibang lugar, meron yung mga markers, no? Kung saan nakalagay doon, kailan nagsimula, no? Sino yung mga founder, or minsan naman may mga yung sino ang bayanin ng lugar na yon, at kailan siya naging town o naging syudad, no? Ito ay pagpapakita na hindi lamang nag-exist nung ikaw ay dumating yung lugar na yon, at ikaw ang nakadiskubre. Bagamat ang mga western na katao ay mahilig sa ganon, no? Parang nung na-discover ni Magellan ang Pilipinas, para ba yung Pilipinas ay wala pa nung bago pa, no? Hindi, nag-exist na yun, no? Nung dumayo si Magellan sa Pilipinas siguro, o sa dating pangalan ng ating bayan, no? Okay. Now, bago pa ho dumako sa lupang pangako ang mga mananampalataya, yung Israel noon, nung nasa wilderness pa lamang sila, talaga pong sila po ay tinuturuan, no, sa pamamagitan ni Moses, sila po ay sinasabihan na huwag nilang kalimutan ang Diyos. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos, no? Bago pa sila makapasok sa lupang pangako. Ito po ang pagkakasulat sa Deuteronomy 8:11 to 15. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, His statute, which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. No? So, ito po yung bago pa dumating yung mga Israelita sa pangako, no? Sa lupang pangako, bago pa sila tumawid doon sa Jordan River, sinabihan na po sila ng Panginoon na huwag kakalimutan ang Diyos, no? Huwag silang kakalimot. At alam niyo po, kung sa ating pag-aaral dito, darating tayo sa panahon na pagsagot sa tanong na bakit pinuksa ng Diyos, pinapuksa ng Diyos ang mga Canaanites, no? May mga dahilan bakit, no? At makikita natin yun sa mga susunod na pag-aaral. Napaka-importante ho, at yung ang isa ho sa dahilan doon na sila ay pinapupuksa ay dahil sa kung sila ho ay mananatili roon, maaari nilang makalimutan ang Diyos na nagligtas sa kanila. At dito naman, sa verse 12 ng Deuteronomy, makikita natin dito na pagka umunlad ang isang tao, ay maaari din siyang makalimot sa Diyos. No? Pagka ikaw ay busog na, pag ikaw ay nakapagpagawa na ng magagandang bahay, no? May mga magagandang bahay dyan, di ba? At lumalago ang iyong negosyo, no? At marami ka ng silver at gold. Yan. Maaari mo raw makalimutan ang Diyos. Okay. And then people were warned not to forget God. Sabi pa raw sa pagpapatuloy sa Deuteronomy, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which is sworn to your fathers as it is this day.
Then it shall be if you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish as the nations which the Lord destroyed before you, so you shall perish. Okay, no? Meron hong warning ang Panginoon pagka kinalimutan ng tao ang Diyos na nagligtas sa Kanya. At pag nag-worship patungkol sa ibang Diyos, no? Sila ay maaring mapuksa o pupuksain sila ng Diyos. No? Maaaring sabihin natin, tayo naman, di naman tayo makakalimot, no? At maaaring sabihin natin, ako ay magiging mas religyoso para hindi ako makalimot sa Diyos. Pwedeng magbabasa ako ng salita ng Diyos para hindi ako makalimot sa Diyos. Pero ganun nga kaya? Titignan mo natin ang sino-sino pa kaya ang pwedeng makalimot sa Diyos. Sa Jeremiah chapter 2, actually Jeremiah chapter 2, the whole Jeremiah chapter 2 discuss papaano nakalimot ang mga Israelita sa Diyos. Sabi rito, the priest did not ask, where is the Lord? My own priest did not know me. The rulers rebelled against me. The prophets spoke in the name of Baal and worshipped useless idols. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Verse 32, yet my people have forgotten me days without numbers. So dito ho, makikita natin religious leaders, yung mismong mga nagsaserve sa temple, doon din sila halos nakatira sa templo. At mismong yung mga preachers, prophets, priests, diba? Sila mismo ang nakalimot sa Diyos. Tapos yung mga rulers, civil rulers, hari, at yung iba pa, ay nakalimot sa Diyos. At maging ang mga ordinaryong tao ay nakalimot sa Diyos. So all of us are vulnerable to forget God. No? Tayo po lahat, pwedeng makalimot sa Diyos. Pwede nga na ikaw ay nangangaral at makalimot ka sa Diyos. Bakit? Kasi maaaring makita mo na ito ay isang academic, na calisthenics, no? Na pwedeng makita mo na actually, yung problem sa advanced studies. Merong kamakailan lamang, merong isa na namang Bible scholars, no? Sa kanyang pagiging Bible scholars, ay tinalikdan niya yung Christian faith, no, sa kanyang pag-aaral. No? Habang ang iba naman ay mas lumalalim. Bakit ho? Kasi minsan yung over-familiarization, no? At nakikita mo na ito ay parang ordinaryo na lang. At nakikita mo na ritual na lamang ang mga bagay. Mechanical na lamang. Linggo ngayon, sasamba ko, tapos, oh Lord, natapos ko na, nakasamba na ako, akin na yung the rest of the week. Diba? Pwede yun. Pwede yun na dahil ikaw ay na-busy na dati na nalain ka, Lord, you just bless me, pagka bless mo ko, i-bless ko ikaw. Na para ba yung blessing ay galing talaga sa iyo? No? At ganon, no? Nagiging ritual siya at yun ay isa sa mga napakadelikadong kalalagayan na maaring mangyari kahit kanino man. Yeah. Kahit kanino man. Maaring ang ikaw ay nasa ministry at ang iyong devotion na lamang ay nasa ministry na lamang at hindi na sa Panginoon. Kumbaga
ikaw ay isang tatay na naghahanap buhay para sa iyong pamilya, pero wala na yung devotion mo para sa iyong asawa. Pwede yun, nangyayari yun. No? At nangyayari din yun sa atin, maaari ding mangyari yun sa atin sa spiritual, na kung saan we are very busy with the kingdom, but we are no longer attached to the king. At yun po ay nangyari dito. Kaya napaka-importante po ng mga memorial. At ano pa yung nangyari doon? Yung sinasabi doon sa Deuteronomy, pride, di ba? Pagka nagkaroon ka na ng maraming ganito, maaaring makalimutan mo ang Diyos. At yun po ang tinalakay ni Hosea sa Hosea chapter 13 verse 4 to 7. But I am the Lord your God who brought you out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me. I cared for you in the desert, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they become proud. Then they forgot me. Diba? Diretso yung verse 6. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they become proud, then they forgot me. Kaya napakainam din na sinasama natin sa ating spiritual discipline yung fasting. No? Hindi lamang yung prayer. Na makita natin, yung fasting po ay hindi ho yun yung hindi lamang pagkain. Hindi ako kakain, tapos anong marami kang gagawin. Kundi, naglalaan ka ng panahon at oras upang gamitin yon sa pagkilala sa Panginoon, sa pag-worship sa Lord, sa pagbibigay ng oras sa ating Diyos. Kasi pwede kang mag-fasting na ang aim mo lamang pala ay magbawas ng timbang. Hindi po yun ang talagang fasting. Ang fasting po ay paghanap ng mukha ng Diyos. Amen. Okay, verse 7, so I will be to them like a lion, like a leopard by the road, I will lurk. No? So dito parang leon ang Diyos sa Israel. At nangyari nga yan. You know, it has consequences ang pagkalimot sa Diyos. So tingnan ho natin, spiritual truths from the two piles of stone. Bakit natin kailangan ng memorials? No? Okay. Tingnan ho natin. Yung memorial stone remind his people of what God had done, and then it points others to the all-powerful God. Sabi sa verse 7, these stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Okay? Now, these stones, alam niyo po, napaka-importante yung merong memorial. At alam niya ng Panginoong Jesus, no? Baka naman mamaya, pag uwi ninyo, maghahanap kayo ng mga bato, bawal ata rito sa Taipei na kumuha ng mga bato. Di ba? Lalo na sa park, bawal yan. Titingnan mo natin, ano ba yung memorial stone, no? Baka pag uwi ninyo, maghanap kayo. Alam niyo, may mga tao talaga na na talagang literal, no? Pagka nabasa nila sa Biblia, magkukuha yan ng talagang literal nilang gagawin, no? Pag kung gagawin ninyo at pwede niyo kuha, eh gawin niyo kung sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo. Meron sa Taipei Main Station, sa underground mall, may mga nagtitinda rin ng mga bato-bato. At gawin ninyo, kuha kayo 12, iba-ibang kulay. No? Okay, verse 24. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Now, tingnan mo natin dito. Dito ho, makikita natin yung glimpse na hindi lamang para sa Israel ang ginagawa ng Diyos. Ang Israel ay pinili upang makita ng mga tao sa buong mundo na mayroong Diyos, no, yung God of Jacob. Minsan maganda yung kanta niya, yung God of Jacob, pero yung salitang Jacob, hindi talaga maganda yun. Yes. Ang ibig sabihin ng Jacob is planter. No?
may pagkasalbahe. No? Alam niyo po, yung ginawa ng Diyos sa Israel, kung titingnan ho natin na isang napakaliit na bayan, no, at napapaligiran ng maraming hostile nation, at yung kanyang existence pa lamang, at nung siya ho ay naibalik, no, noong 1940s, at maging yung salitang Hebreo ay bumalik na rin, no? Ito po ay testimony na yung mga propesiya sa salita ng Diyos ay totoo. Pero tayo bilang mananampalataya, higit pa roon ay ang testimonya ng ating Panginoon. So pagpatuloy po tayo, the two sets of memorial stones. Merong isa ay visible, no? Ito po yung malalaki. They carried them to the place where they camped for the night and constructed the memorial there. Ito po yung sa camp, no? Ito po yung dala-dala ng mga 12 pinili na representative ng bawat tribes, no? So visible po 'yon. Pero merong invisible. Verse 9, Joshua also set up another pile of 12 stones in the middle of the Jordan at the place where the priests who carried the Ark of the Covenant were standing. And they are there to this day. Okay, bakit sinabi niyang invisible? Now remember, yung mga priests nakatayo sa River Jordan doon sa middle. At habang nakatayo sila doon, yung river ay tuyo. At doon sa tuyo na yon, sa river, sa middle of the river, sa gitna ng ilog, doon naglagay ng pangalawang set of stones si Joshua. Tapos nung umalis yung mga priests, ano ang nangyari? Bumalik yung baha. Bumalik yung tubig. So kaya siya invisible na dahil natabunan na ng tubig. Okay. So one is visible to people, one is visible kay God, no? At ito po ay hidden doon sa middle of the river. At noong isinulat yung Joshua, naroon pa raw, no? O naroon pa. Siguro ngayon ay wala na sa matagal na panahon, sa ilang libong taon na nakaraan ay maaring nawala na. Pero tingnan po natin, ano ba yung mga spiritual lessons na may kita natin doon? Tayo po as New Covenant believers sa New Testament ho, meron ding mga memorials, no? Maraming memorials sa New Testament. The two memorials in New Testament, first is communion. Yung communion, sabi ni Jesus Christ, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. No? Sabi roon sa 1 Corinthians 11:26, sinabi rin sa Luke, nung si mismo ang nagsasalita yung Panginoon, as often as you eat this bread and drink this cup. Now, papaano raw nangyayari doon? Inaalala natin ang ginawa ng Panginoong Yesus, yung kaligtasan na ginawa niya, at ito po ay ang memorial na iniwan sa atin ng Panginoon. No? Yung communion. Yun po ay pag-alaala. Pagbabalik tanaw na dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay Kanyang tinubos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mas matindi pa ho yun sa pagpapatuyo ng tubig Jordan. Bakit ho? Kasi ang tinuyok nyon ay yung ating penalty. No? Hindi na tayo magbabayad sa kasalanang binayaran ng ating Panginoong Jesus. Yung judgment ay tumigil sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Tayo ngayon ay may kaligtasan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung guilt natin ay nawala dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. No?
At higit pa ito doon sa pagtuyo ng tubig Jordan. Bakit po? Kasi ang natuyo rito sa atin bilang mananampalataya, natuyo rito yung judgment ng Lord. Napigil yung judgment ng Lord. At habang kinakain natin yung tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo Jesus, na sana tayo dapat ang pinalo, sana tayo dapat ang hinagupit, sana tayo dapat ang pinako. Ito po ay sumisimbolo na ang Diyos ay banal at ang Diyos ay just. Siya ay holy, siya ay just. At imbis na tayo ang makatanggap ng kanyang kaparusahan, tayo po ay nakatanggap ng biyaya niya. Dahil yun po yung grace niyo. And then, once we drink yung cup, mga kapatid, lagi natin alalahanin na yung dugo ni Kristo Jesus, yung pong cup na yon ay the cup of the new covenant. Yung new covenant, now, sa ating panahon, namumuhay ang Emmanuel sa ating kalagitnaan. God is with us. Amen. Noong unang panahon, merong kinakasihan lamang o yung nagkakaroon ng feeling of the Holy Spirit nung panahon ng Old Covenant, piling tao lamang ho ang pinupuspos ng banal na Espiritu. No? Si Moses, pag lumalakas siya, no? Si David. Pero tayo, bilang mananampalataya, tayo po ngayon ay pinuspos ng banal na Espiritu at yun po yung ating tatak. At yung communion na yun ay hindi lamang, ang nakakatakot doon ay pagka siya ay nakita na lamang nating ritual. At makakalimutan natin ano ba ang ginawa ng Diyos para sa atin. Na siya na nakaluklok doon sa trono, nahayag bilang tao, bilang isang alipin, namatay para sa atin. Ang pinakamalaking himala na maaaring mangyari nang lumalang ng langit at lupa ay magbigay ng kanyang buhay para sa kanyang nilalang. Pangalawa ay baptism, 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. At ito po yung memorial na sa atin. Ngayon, ano yung kaibahan? Kung yung communion ay very visible, yung baptism natin, yung reality of baptism na tayo po ay iniugnay ng Panginoon, no? Tayo po ay sinama niya sa kanyang katawan, ito po ay invisible. Why? Kasi pwede kang maging member ng isang church na hindi ka talaga baptized into His body. No? Paano mo yan? Itong pinag-uusapan nila sa 1 Corinthians 12:13, ito po yung conversion natin. No? Hindi lamang siya yung ginagawang paglubog sa tubig. Bagamat kanina ako po ay nag-baptize kanina doon sa Walien. Higit pa roon, kasi maaari kang malubog sa tubig, no? Ng 100 beses, pero hindi ka talaga truly converted. At dito po, ang pinag-usapan dito ay yung into one body. Kaya nga po, atin pong sinasabi, no? At sa ating dati na sinasabi, pagka tayo ay nagkakaroon ng panalangin, atin kung binabanggit ang Apostles' Creed, no? Na tayo po ay kasama doon sa Universal Church o the Holy Catholic Church. Yung Catholic na yun is ibig sabihin ay universal, meaning ito yung one body na kung saan naroon ang lahat ng tinataka ng banal na Espiritu ng Diyos. We are baptized into that body. At whether tayo ay Hudyo, whether tayo ay Grego, whether tayo mayaman, mahirap, slaves or free,
tayo pong lahat ay kinakasihan at tayo pong lahat ay umiinom sa iisang espiritu. Yan po. Kung paano ang mga bato na ginawa ni Joshua doon sa gitna ng River of Jordan. Pagkatapos umalis ng mga pari, yung mga bato na yon ay nalubog sa tubig. Tayo naman, dapat sa ating pagkalubog sa tubig, ay talagang nagkaroon ng personal na encounter sa Panginoon. No? Okay. Tingnan mo natin yung mga spiritual truths from the Palace of Stone. Pwede na tayo magsimula. First, it's a sign of progress. Yung Palace of Stone signifies it's a sign of progress. Na ano? They are breaking from the past. Hindi na sila sa wilderness. They are the one who will take the promised land. No? From wilderness to the promised land. Sila na yung Joshua generation. Sila na yung magte-take ng promised land. It's a sign of progress. Na ano, hindi na sila taga-wilderness. Hindi na sila nawawala. Hindi na sila nag-iikot. Yung, no, dumarating na sila sa panahon na makukuha na nila yung ipinangako ng Diyos. Okay? It's a sign of progress, mga kapatid. Yung Pharisee na yun, nagsasabi na, we made it. Nakapasa tayo, papasok na tayo sa lupang pangako. Hindi na tayo katulad noong ating mga magulang na nailibing doon sa wilderness. Second, it's a sign of victory. Ano? Ang makikita natin, the Lord is in control. Amen. No? Everything worked out as He planned. Yung sinabi ng Diyos kay Joshua at sinabi ni Joshua sa mga leaders at sinabi ng mga leaders doon sa mga tao, lahat ng sinabi niya at sinunod nila, nangyari, and it's a sign of victory. Ang Diyos natin ay may control. Yung panahon na yon, napakalaki ng tubig. Pero pag-apak ng mga pari, yung mga pari sumunod lang sila eh. Yung mga priest sumunod lang sila eh. Di ba? Habang dala-dala nila yung tipan, no? Yung kaba ng tipan, pag-apak nila, natuyo. Na tingnan ho natin, maraming pagkakataon na tayo po, pagka mag-step of faith, Lord, pwede ba pakituyo muna yung tubig para po umapak? No? Lord, pakialis muna yung aking problema bago ako maglingkod sa iyo. Hindi kaya gusto ng Diyos na ikaw'y maglingkod muna upang makita mo yung kanyang pagliligtas. Amen. Maraming pagkakataon, gusto natin maayos muna eh. Lord, maayos muna ha. Pagka maayos na yung buhay ko, saka ako maglilingkod sa iyo. Di ba? Pero dito, makikita natin, no? Bahak pa, pero they take the steps of faith. Lumakad silang may pananampalataya at sa kanilang paglakad sa pananampalataya, pagtapak ng kanilang paa, natutuyo ang tubig. Hinarap nila yung problema, hinarap nila yung baha na nakakatakot, dahil hindi lamang siya simpleng baha, pwedeng lunurin yung mga tao. Pero nauna itong mga spiritual leaders at sa kanilang pagsunod sa Diyos, nakita nila totoo ang sinasabi ng Panginoon. At they glorified God at nakilala nila yung mga servant ng Panginoon. Pangatlo, it's a sign of favor. Na ano, that God honors faith and works through those who trust Him. Talagang tiwala lang yun. Ang hirap niyon, di ba? Siguro kung Pinoy yun, no? Bakit mo kami paunahin? Paunahin mo muna yung mga sundalo. Di ba? Kasi yung mga sundalo, di ba, sila ay battle ready yan eh.
Bagamat hindi pa battle-tested. May mga armas yan. Eh kung kami ay tirahin ng mga kalaban. Diba? It's a sign of favor from God. Alam niyo po mga kapatid, yung favor ng Lord, ang hirap ipaliwanag yan, pero masarap maranasan. Amen. Ay, pag makita mo yung favor ng Lord, yung mga bagay na ang hirap mong ipaliwanag, pero alam mo na gumagalaw at kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, yung sign of favor ng Lord, makikita mo natin yan sa ating buhay. Sa ating buhay. It's a sign of favor that as we walk by faith, God honors faith. Amen. And then, ang Panginoon ay laging in partnership. Minsan kasi, ang akala natin, oh Lord, you are sovereign, Lord. Lord, hatiin mo muna yung dagat. Tapos pag humati na, kami pa lalabas. Lord, patuloy mo muna yung tubig, no? Nananalangin ka ng nananalangin. Lord, o maiayos mo na yung problema na ito, pagka naiayos na, saka ako maglilingkod sa iyo. Pero yung work of faith ay, Lord, sa gitna ng problema, lalakad ako at susunod sa iyo. Sa gitna ng baha, lalakad ako at susunod sa iyo. And then, as they walk in faith, God honors their faith. At yung baha na wala, yung tubig ay natuyo. Kasi yung walk of faith, yung paglakad na nagtitiwala ka sa Diyos at hindi na sa nakikita mo. No? Hindi ka na nagtitiwala doon sa nakikita mo. Maraming dahilan para tayo matakot, lalo sa ating kapanahunan. Lalo na kung mahilig kang manood ng mga nakakatakot. Hindi ko sinasabing movies na horror film. Pero kung mahilig kang manood ng nakakatakot, makinig sa mga nakakatakot. At alam niyo po, maraming Christian ang mahilig sa ganon. Mahilig manood ng mga conspiracy theory. Mahilig manood. Tapos talagang tinatakot nila ka ng sarili. Tapos gagawain ng group, tapos magsishare ng lahat ng mga lahat ng mga nakakatakot doon sa group na yun. We are being controlled, we are ganon, lahat o, talagang sino ba ang may control? Ang Diyos. And we should be controlled by God, and we should live by faith and not by sight. God honors faith, and He works through those who trust in Him. Fourth, it's a sign from God that He moves uniquely to each generation. Ito po, napaka-importante ito, no? Maraming pagkakataon na tayo po ay makakarinig na, Lord, do it again. Do it again. Now, pagka sinabi natin do it again, ano yung ibig sabihin natin yun? Lord, hatiin mo uli ang Red Sea. Ay nasa harapan ako ng Jordan. Do it again, hatiin mo uli ang Red Sea. Ay nasa harapan ako ng Jordan. Sa bawat henerasyon, meron tayong kanya-kanyang challenges. Sa bawat individual, meron tayong kanya-kanyang challenges. Once we say, Lord, do it again. Lord, kung paano mo iniligtas yung Israel, hinati mo yung dagat nung sila po ay naroon. Ito naman kami ay nasa Jordan, patuyuin niyo naman. No? Iba yung kaparaanan na ginawa ng Diyos sa Red Sea. Kasi sa Red Sea po, nahati. Sa Jordan, no, sa Jordan River po, na-cut off mula doon sa source yung river. No, magkaiba po, no? Ay, ano ibig sabihin to, mga kapatid?
ang pagkilos ng Diyos sa atin is very unique. Yung ginagawa ng Diyos sa atin ay iba sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Pero ang katotohanan lamang doon, may iisang Diyos na gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Amen. He moves uniquely to each generation. Hindi natin pa pwede sabihin, Lord, yung ginawa mo 5 years ago, gawin mo ngayon. Kasi ang Diyos laging bago Amen. ang kanyang ginagawa. Diba? Kasi, di ba, ano sabi ng salita ng Diyos? Yung pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. No? Sariwa. Sariwa. Yan yung ibig sabihin niya, hindi bilasa ang kanyang himala. Sariwa. He want to manifest sa buhay natin, pero hindi sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos sa buhay niya, hindi sa katulad, kahit ang pagtawag ng Diyos sa mga apostles, iba-iba, Yes. pero iisa lamang yung tumawag. Amen. Si Pedro, tinawag ng Diyos sa panahon na siya ay lugi. Walang huli. Di ba, inaayos na lamang niya yung kanyang yung kanyang lambat. Pero tinawag siya ng Diyos, pinatikim siya muna ng, sige, ihulog mo muna ang iyong lambat. Nakakuha siya ng pinakamalaking huli niya. Pero yung huli na yon ay huli na. Huli na niyang panghuli ng isda dahil siya po ay tinatawag na sa full-time ministry. Huli niya for 3 years. Pagkatapos mabatay ng Panginoon, bumalik siya. Di ba? Nakuha mo natin. Pero hindi ganoon ang pagkatawag kay Mateo. Si Mateo ay naniningil ng buwis. Lalo na kay Saul. Si Saul ay hinahunting yung mga Christian. At siya ho ay kinatagpo ng Panginoon. So iba-iba. Ganon din po yung sign from God, iba-iba sa atin. Amen. Iba ang Diyos sa kanyang pag-deal sa atin. Iisa ang Diyos, pero iba yung pag-deal niya sa iyo, sa kanya, sa akin. He reveals Himself to us. Kaya nga po, wag mo nating Lord, Lord, katulad po niya, ganun din po na ba? No? Baka kasi mas maganda yung inihanda ng Diyos para sa iyo. No? Ang panalangin natin ay, Panginoon, kayo pong umatagpo sa akin, kayo pong magpakilala sa akin. Bakit po? Kasi gagamitin tayo ng Panginoon in distinct ways. Mayroong distinction po, mga kapatid. Bawat generation, very distinct yung paggamit ng Diyos at pagpapakilala ng Diyos. Now, ano pa yung memorial stones o yung iniwan ng Panginoon para mas maalala natin siya? Walang iba, mga kapatid, kundi ang kanyang salita, ang Biblia, no? Ang Biblia, ho, mga kapatid. Alam natin yung cross, no? Pero yung cross, sa small group nyo na lang to-discuss. Yung Bible po, mga kapatid. Tingnan mo natin ito. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 14 to 17, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Yung salita ng Diyos. No? Maging assured po tayo sa pamamagitan ng pagkakaalam ng mga pangako ng Panginoon. Huwag mo nating ibatay lamang yung ating pananalig sa sinabi ng kung sino man. At minsan may mga mananampalataya, hindi ko alam kung mananampalataya nga, o may mga attendees na
They hop around different groups, different churches. Then you ask them, kumusta ang salita ng Diyos sa iyo? Pagka sasabihin niya, sinabi ni Pastor doon, sinabi ni Pastora doon, then, yung kanila ay hindi first-hand o personal experience. Hindi ho ganyan ang sinasabi ho ng salita ng Diyos. Sabi dito, but you must continue in the things which you have learned. And been assured of, knowing from whom you have learned it, and that from childhood you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Very personal po. Very personal po. At nawa ho, yung salita ng Diyos ang itanim natin sa ating puso't isipan. How can a young man keep his way pure? Sabi sa Psalms 119. Ang sinagot ni David, I have hidden your word in my heart so that I might not sin against thee. Psalms 119 verse 8 and 9. Okay. 2 Timothy 3:14 to 17. Bakit natin kailangan ng memorial? Sila ho, napakakailangan nila ng memorial stone lalo na noon dahil unang-una, ang meron pa lamang silang kasulatan noon, no, ay maaring yung Book of Job at yung Pentateuch, no, yung first 5 books of the Bible. Now, remember, mga kapatid, yung Book of Job ay naunang maisulat bagong naisulat yung first 5 books ng Bible, yung Genesis, Exodus, Leviticus. So mga kapatid, ito po. Tayo po bilang mananampalataya, ang pinakamalaking dapat na memorial stone natin para hindi natin makalimutan ng Diyos ay ang kanyang salita. Amen. Ang pinakita yun ng Panginoong Yesus. Nung siya po ay tinempt ni Satan, diba? Tinempt siya ni Satan eh. O magpatihulog ka, gawin mong tinapay ang bato. Kinalaban ng Panginoong Yesus si Satan sa pamamagitan ng ano? Ang Word of God. Nasusulat. Diba? Hindi niya sinabi, sabi ng pastor ko, ganito. Hindi ko. Nasusulat. Napaka-importante ho yan, mga kapatid, sa ating mga mananampalataya. Napaka-importante. Sabi ni A.W. Tozer, Satan's greatest weapon is man's ignorance of God's word. Yeah. I agree with that. Noong panahon nila Joshua, hindi pa ho uso yung printing machine. Hindi pa uso yun eh. Hindi sila pa pwedeng magkaroon ng kanya-kanyang scroll, no? Scroll pa ho yun, no? Yeah. Scroll pa, hindi ganito, hindi book type. No? Buti nga ngayon, available na yung Word of God. Kung may cellphone ka, pwede kang mag-download ng apps. No, na pinawawalan na ng dahilan ang mga tao para sabihin, naku, wala akong time magbasa ng word ng Bible. Naku, wala akong time. Naku, hindi ko na kaya, Pastor, bakit ang liliit ng sulat? Ang liliit ng sulat, di ba? No, ito, ang liliit ng sulat. Ako, nababasa ko pa yung sulat na ganito. Mga kapatid, yung mga apps, pwede yung palakihan. Yung mga letter. Hindi ako marunong magbasa. May mga apps, may mga sound, no? Audio na. Uso na yung audio Bible. Bakit to? Kasi delikado na makalimutan natin ang Diyos. Delikado. Kung yung mga pari, kung yung mga propeta,
ay nakakalimot sa Diyos, sino pa kaya tayo? Yeah. Biro ninyo sila ay naroon na sa templo. Biro nyo sila ay nakadevote na yung buhay nila sa relihiyon ng Judaism. Pero nakalimutan nila ang Diyos. Yung mga Pariseo, nakalimutan na nila na ang hinahantay nila ay ang Messiah. At nung kaharap na nila ang Messiah, hindi nila ma-recognize Jesus Christ. Nakalimutan nila ang Diyos. Kabisado nila yung mga bawal. Hindi nila nakilala ang Diyos. Pero hindi ka palang ganoon. Alam mo lahat ng bawal, hindi mo na nalaman kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Sabi dito, all Scripture is given by inspiration of God and is used and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. All Scriptures. Alam niyo po, bakit ginagawa nating narrative yung pag-aaral sa Joshua? Kasi po, narrative talaga siya. Hindi siya pwedeng kunin na yung verse. Inaalam natin yung istorya niya. And then we are taking ano yung lessons from that. And then dinudugtong natin sa New Testament dahil tayo po ay nasa era, nasa period ng New Covenant, nasa era of grace po tayo. Kung kayo po naman ay sumusubaybay sa midweek service, tayo po naman ay nasa Book of Genesis pagdating po sa midweek service. Madali lamang pong gumawa ng tinatawag na topical. Kuha-kuha ka lang. But, mga kapatid, no, mas mainam na alam natin yung istorya Amen. ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung verses, kundi yung istorya doon sa verse na yon, yung istorya na nakapalibot doon. Yung context nun, napaka-importante po yun. Lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Dahil sa ating panahon, we are flooded by many teachings. We are flooded by many influencers. At talaga namang marami ka tayong mapapanood na makukuha ang iyong atensyon, lalo na yung magagaling magsalita at masigaw pa o ano, di ba? Makukuha ang atensyon mo at pag maraming followers at like, baka hindi mo na suriin yung kanilang sinasabi. So mga kapatid, akin pong ini-encourage kayo mismo. Tingnan natin yung pinaka-memorial na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung kanyang salita. Yung kanyang salita. Iniwan niya po yung tapos na ho, yung canon of the Scriptures na isulat na ang dapat na isulat. And lahat ng naisulat is given by inspiration of God. Anong ibig sabihin yun? Ito po ay hindi nagmula sa tao, ito po ay galing sa Diyos. At ito ay profitable, mga gamit sa doktrina, mga gamit sa pag-reproof. Ano yung reproof? Pagsaway, pagtama, at pagtuturo upang manatili tayo sa katwiran. At nawa katulad po ng mga katulad po noon, no? Maging sariwa sa ating memory ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga po buwan-buwan ay inaalala natin yung Santa Cena. Bakit buwan-buwan ay may communion tayo. Bagamat hindi naman tayo limited na gawing buwan-buwan yun, pwede natin gawing araw-araw, pwede natin gawing linggo-linggo.
hindi naman tayo limited din sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing Sunday lang. Tayo po ay merong 7 araw at sinasabi mo ng salita ng Diyos, no, yung ating pinasimulan dito sa Joshua chapter 1, na let us meditate on it day and night. You meditate the word day and night, so that you may be careful to do everything written in it. At yun po yung pinaka-memorial stone natin, mga kapatid. The Word of God. No? Baka gawin niyo yung literal, kumuha tayo ng mga pato. Baka sa linggo, meron na akong makita na dalawang scripture. Noong kailangan po nila yon. Kailangan po nila yon. Kailangan po nila yon noon. Hindi naman, kasi naka-scroll yun at napakahirap gumawa ng papyrus. No? Pero tayo ngayon, nasa atin na yung Word of God. Nasa atin na yung, hindi, pastor, cellphone. Hindi, sa cellphone, pwede ka mag-download ng apps. Hindi ko mabasa. Palakihan mo yung phones. Hindi ako marunong bumasa. Merong audio, pakinig ka. Walang dahilan. Tinatanggalan na tayo ng dahilan para makalimutan natin ang Diyos. Nakuha natin. Bakit po? It is fearful to fall in the hands of the living God. Huwag mo natin kalimutan ang Diyos. Huwag mo natin kalimutan ang Diyos. Bilang mananampalataya, ang isa pa na ginawa sa atin, sa New Testament, sa New Covenant, ay ito. Isinulat ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang salita sa ating mga puso. Yan po ay isa sa katotohanan ng mananampalataya. Kaya nga po, ganito yan, pagkasanay ka sa tinig ng Diyos, at sanay ka doon sa Word of God, pagka mayroong tumayo na guro, no, mararamdaman mo yung red flag kung iba na ang itinuturo. Pagkasanay ka doon sa pure Word of God, magre-ring sa'yo, ipaparamdam ng banal na Espiritu Santo sa iyo pagka ikaw ay sanay sa salita ng Diyos. Pero kung ang sinusundan mo ay tao, kung ano yung tinuturo ng tao na yun, yun lamang susundan mo. Lahat ng yun ay yung oo-ohan. Pero tayo ho, mga kapatid, sundan ho natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, maging pamilyar ho tayo roon, alamin natin yung buong konteksto niya, yung buong istorya. At pag ganun po, makikita ho natin yung pangungusap, paggabay ng Panginoon, at mas lalong maliging buhay ang ating pananampalataya sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, nawa katulad po ng mga Israelita na tumawid, makita po namin ang iyong pagkilos sa buhay po namin. Hindi man namin makita yung pagtuyo ng tubig, naranasan naman namin na kami pinatawad mo. Naranasan namin na kami kinaugnay mo, O Diyos. Patuloy ka, Panginoong, nangungusap sa amin at ang iyong salita ay patuloy pong nagiging buhay sa aming puso at isipan. Nawa katulad po ng mga Israelita, tulungan niyo po kaming humakbang sa pananampalataya. Sa panahon, Panginoon, ng maraming baha ng problema, hindi ko kami mapipigilang lumakad, humakbang na may pananalig. Dahil alam namin sa aming paghakbang, sa aming pagsunod sa iyong kalooban, yung baha ay titigil, yung basa ay matutuyo, O Diyos. Ang pagpapala mo nawa ay dumaloy sa bawat kapatid. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay
kumilos sa anumang pangangailangan, tugunan mo, Panginoon. At higit sa lahat, turuan nyo kaming lumakad ng may pananalig. Yes. At maidambana sa aming puso ang iyong salita, ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus, at ang aming pakikiisa sa iyo, sa iyong katawan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.